Dahil lang sa sinabi ng asawa kong boss na naghahanda siyang mabuntis, iba na ang tingin ng lahat sa akin. Alam naman kasi nilang lahat na plinano ko siyang mabuntis ng kambal noon. Para lang mapang-asawa si Mo Xingwan. Kaya ang pagbubuntis na ito, halata namang hindi para sa akin. Hinihintay ng lahat na magwala ako't magdabog, pero laking gulat nila nang manatili akong walang reaksyon. Lumapit ako kay Mo Xingwan, hinubad ang singsing sa kasal, at isinuot ito sa daliri ng lalaking pinakamamahal niya. Ang taong ayaw mong saktan. Ngayon, hindi mo na kailangang saktan. Pagkasabi ko nito, iniwan ko sa kanya ang anak naming babae na buong araw nakabuntot sa gagawang yun at tinatawag siyang papa. Kinuha ko ang anak naming lalaki at mabilis na naglakad palayo nang hindi man lang lumilingon. Nang gabing iyon, ginawa ni Mo Xingwan ang lahat para patahanan ang umiiyak naming anak, pero wala itong epekto. 2 taon nang lumipas, kakatulog lang ng anak ko. Biglang tumunog ang doorbell, sa gitna ng malakas na ulan. Nagmamakaawa ang isang sekretarya, pasensya na po talaga. Natrap po kami rito, sobrang taas ng lagnat ng anak ng boss ko. Nabalitaan ko pong may reserba kayong gamot sa lagnat para sa bata. Bibilhin ko po sana kahit gaano pa kamahal. Malamig ang tono ko nang tanggihan ko siya. Sa labas, halos magkandara pa na sa pag-aalala ang sekretarya. Nagmamadali siyang nagpaliwanag na hindi sila masasamang tao, at sinabi pa na ang boss niya ay si Mo Xingwan. Basta't matulungan niyo kami, kahit magkano, babayaran namin. Mo Xingwan ang pamilyar pero kakaibang. Pangalang ito ay walang iba kundi ang dating asawa ko. Matapos ang 2 taon, narinig ko ulit ang pangalang iyon. Natigilan ako, at biglang bumalong ang kirot sa puso ko. Biglang kumulog ng malakas sa labas. Nagising at humagulgol ang anak kong kakatulog lang. Hindi na ako nakapag-isip pa. Binitawan ko ang cellphone para patahanan siya. Nang marinig ang iyak mula sa labas ng pinto, ginamit ito ng sekretarya para magmakaawa, isa rin po kayong magulang. Baka naman po pwedeng makiusap parang awa nyo na, iligtas nyo ang bata. Bigla akong nag-alangan, kahit na naging malamig ang pakikitungo sa akin ng mga bata noon. Kadugo ko pa rin naman sila. Pagkalipas ng 10 minuto, binuksan ko ang gate, at napasinghap sa gulat ang sekretarya. Sir, walang emosyon akong nakatayo sa may pinto. At padubog na iniabot sa kanya ang isang bote ng gamot sa lagnat. Malamig ko siyang sinaway, na hindi ako kung sinong asir. Kunin mo na yan at umalis na kayo. Sa likod ng itim na luxury car, yakap-yakap ng isang babae ang anak naming sobrang taas ng lagnat. Nakatitig siya ng maigi sa akin habang nasa gitna ako ng ulan. Akma na sana akong tatalikod. Nang muling magsalita ang sekretarya, ayaw niyo po bang tingnan ang mga anak niyo? Lagi po nila kayong hinahanap, binitiwan ko lang ang mga salitang. Hayaan mo na, wala na rin namang kwenta yan. Saktong pagbukas ng pinto ng kotse, narinig ng babae. Ang sagot ko, biglang nagdilim ang kanyang magandang mukha. Ye Chen, ni hindi man lang ako huminto sa paglalakad. Isinara ko ng madiin ang gate at pumasok na sa loob. Tinitigan ni Mo Xingwan ang likod ko. At biglang nag-flashback sa isip niya ang nangyaring hiwalayan namin 2 taon na ang nakararaan. Habang palakas ng palakas ang ulan, namumroblemang sinabi ng sekretarya. Masyadong delikado kung bibiyahe tayo sa ganitong panahon. Maghahanap muna ako ng bahay sa nayon na pwede nating tuluyan ngayong gabi. Sa kabilang banda, hindi ko pa rin talaga matiis ang anak kong may sakit. Biglang may narinig na naman akong malakas na pagkalabog sa pinto mula sa sekretarya sa labas. Sumisigaw siya, "Sir, masama po ang nangyari." Lalong tumaas ang lagnat ng bata, at samuka pa siya sa sahig. Tuluyan nang bumigay ang konsensya ko. Napakagatlabi na lang ako at binuksan ang pinto. Pinapasok ko ang mga kaawa-awang taong ito. Kinaumagahan, unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Mabuti na lang at matapos ang magulong gabi. Tuluyan na ring bumaba ang lagnat ni Ye Ting at Ye Xiyu. Dahil nalaman kong aalis din sila ngayong araw, hinayaan ko na lang at hindi na pinansin ang pananatili ng 2 bata rito. Nang mga oras na iyon, ang palaging inaalaga ang si Ye Ting ay inilabas pa ang pinakapaborito niyang laruan at ibinigay iyon kay Ye Boren. Tuwang-tuwa naman si Ye Boren at hinayla ang laylayan ng damit ng kanyang ate, umaasang papasok ito para makipaglaro sa kanya. Ngunit bigla na lang tumili si Ye Xiyu sa tabi. Huwag mong ibigay ang laruan sa batang yan. Hindi nagtagal,
Pagkapasok ni Mo Xingwan, narinig niya ang malakas na iyak ni Ye Xiyu. Nagmamadali siyang lumapit. Nang makita ni Yeting na umiiyak ang kapatid, akmang lalapit siya para patahanan ito. Ngunit malakas siyang itinulak sa sahig ng galit na si Ye Xiyu. Wala akong pakialam, ayaw ko ng ate. Doon ka na lang at makipaglaro sa anak ng masamang lalaking yun. Awang-awa namang niyakap ni Mo Xingwan ang natumbang si Yeting. Lumingon siya at madilim ang mukhang tiningnan si Ye Xiyu. Humingi ka ng tawad. Pasiga na umiyak at nagwala si Ye Xiyu. Ayoko, hindi ko siya tatay. Gusto ko kay Tito Wang Baden. Mama, dalhin mo na ako kay Wang Baden, please. Namutla sa galit ang mukha ni Mo Xingwan. Papagalitan ko sana siya ng matindi pero tinitigan ko lang siya ng malamig. Tama nga ang sinabi ng batang ito, hindi talaga ako karapat-dapat maging ama nila. Maliwanag na sa labas, siguro oras na para umalis kayo sa pamamahay ko, di ba? Ang lakas ng bagyo at ulan sa labas ngayon, huwag nyo nang subukan pang magmaneho. Kahit ang paglabas lang ng pinto, napakahirap. Halatang hindi inaasahan ni Mo Xingwan na kaya kung maging ganito kalamig. Ye Chen, mga sarili mo silang anak, kadugo mo sila. Kailangan mo ba talagang patulan ng isang bata? Paingat na nagpaliwanag si Yeting sa gilid. Mama, yung larwang binigay ko kay Bunso, yun po yung binili nyo para sa akin noon. Nasa bahay pa po yung sariling kotse-kotsehan ng kapatid ko. Siguro akala niya yung laruan niya yung pinamigay ko. Kaya po siya nagwala ng ganyan. Nang malaman niyang nag-amok ang bunsong anak ng dahil lang sa ganitong kaliit na bagay, mas lalong nanlamig ang mukha ni Mo Xingwan. Ye Xiyu, sariling laruan yun ng ate mo. Kung kanino niya gusto ibigay, pwede niyang ibigay. Ang pagngangawa mo rito ay purong kalokohan. Awkward na lumapit si Ye Xiyu sa harapan ko para humingi ng tawad. Sorry po, hindi ko na po kayo tatawaging masamang lalaki, pero yung salitang papa na nasa dulo na ng dila niya ay hindi niya pa rin magawang bigkasin. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin. Umaasang lalapitan ko siya at lalambingin ng tulad ng dati. Pero walang nangyari ngayon. Pagtingin ko sa pilit na paghingi ng tawad ni Ye Xiyu, sumikip lang ang dibdib ko. Kaya binuhat ko. Naiwan sa likod si Yeting, at nahihiyang pasimpleng sumusulyap sa akin. Ilang beses siyang bamuka ang bibig para tawagin sana ako pero hindi niya magawa. Sa huli, malungkot na lang siyang napayuko. Nakita ni Mo Xingwan ang ekspresyon ng dalawang bata, kaya tinawag niya ako ng akma na sana akong aalis. Ye Chen, mag-usap tayo ng tayo lang. Umiling ako nang hindi man lang lumilingon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nasa biyahe na ang asawa ko. Malapit na siyang makauwi, kaya pakiligpit na ang mga gamit nyo at umalis na kayo agad. Biglang dumilim ang mukha ni Mo Xingwan. Ye Chen, ang galing mo pa ring humanap agad ng babae, ano? Walang patlang. Dati, break nyo lang ng first love mo, nagkandara pa ka na agad sa akin. Tapos nang mag-divorce tayo, hindi ka na makapaghintay na magpakasal ulit. Isa ka talagang master sa pagmamanage ng oras mo, ano? Mariin kong naikayam ang mga kamao ko. E ano naman ngayon? Napag-usapan natin kahapon na isang gabi lang kayo makikituloy. Ngayon, pakitupad naman ang usapan. Kuhanin mo ang dalawa mong anak at lumayas na kayo sa pamamahay ko ngayon din. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Mo Xingwan sa galit. Ye Chen, dugo mo rin ang nananalaytay kina Yeting at Ye Xiyu. Dahil lang ba may bago ka ng anak na lalaki, itatakwil mo na ang sarili mong laman at dugo? Paano ka naging ganito kawalang puso? Nang makita ng secretary na lumalala na ang tensyon, nagmamadali itong lumapit para magpaliwanag. Mr. Ye, mataas po ang baha ngayon. Kahit nagustuhin po naming lumabas ng nayon, wala po talaga kaming madaanan. Problema nyo na iyan. Wala na akong pakialam dyan. Sakto namang tumunog ang cellphone ko. Biglang nawala ang lamig sa mukha ko. Babe, anong oras ka ba makakauwi? Kanina pa nag-iingay si Boren dito, hinahanap na ang mommy niya eh. Nang marinig ang usapan namin, biglang napasuray si Mo Xingwan. Nagumpisang magdilim ang paningin niya. Sa huli, hindi na niya kinaya. At tuluyan na siyang hinimete dahil sa taas ng lagnat. Maingat namang nagsalita ang secretary. Ilang araw at gabi na pong nagpapakapagod si Miss Moon nang walang pahinga para sa lupaing itatayuan ng resort. Kaya matagal na pong bumigay ang katawan niya. Nang marinig ko ang salitang resort, biglang nanigas ang ekspresyon ng mga mata ko.
Siya pala ang naging kalaban ko sa negosyo noon. Habang nakatingin sa mapatla at walang malay niyang mukha, hindi ko pa rin magawang maging ganap na malupit. Napabuntong hininga na lang ako nang walang magawa. Sige, dito na muna kayo. Pagkarinig nito, biglang nagliwanag ang mga mata ng secretary at mabilis na tumango. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako na may mga nangingitim na eyebags para magtimpla ng kape. Gising na rin pala ang secretary. Nang makita niyang nagkakape ako, makapal ang mukhang lumapit ito para manghingi rin ng isang tasa. Sakto namang paglabas ni Mo Xingwan na nakabihis na, ay nakita niya kaming dalawa na nagkakape. Ngumiti ng alanganin ang secretary. Boss, itong kape na tinimpla ni Sir ang pinakamasarap na natikman ko. Ang bango na, ang sarap pa. Malamig niya kaming tiningnan. Flat ang tonong sinabi niya, talaga lang ha. Ano naman ang masarap dyan? Kinabahan bigla ang secretary. Dali-dali niyang inubos ang kape. Boss, lalabas lang po ako para i-check kung anong sitwasyon ng mga kalsada ngayon. Lumapit sa akin si Mo Xingwan. At agad siyang bumanat ng pambabara, sa dinami-rami ng taon. Hindi ko man lang alam na may ganito ka palang talent. Sa pagkarinig sa paaring ni Mo Xingwan, malamig akong ngumisi. Wala ka na kasing karapatang malaman pa. Ibinaba ko ang tasa ng kape at akmang aakyat na, pero mahigpit na hinawakan ni Mo Xingwan ang pulso ko. Yechen, wala ka man lang bang nararamdamang konsensya kapag nakikita mo ang dalawa mong anak na babae? 2 taon kang naglaho, naaalala mo pa bang tatay ka ni na Yeting? At Ye Shiyu, konsensya. Bakit ako makokonsensya? Ikaw ang dapat makonsensya. Mo Xingwan, nung naglalandian kayo ni Wang Baden, hindi mo ba naisip na nanay ka rin ng 2 bata? Wala ka talaga sa katinoan. Kumain lang naman kami noon kailangan bang umabot sa ganito? Pinigilan kong umirap. Hanggang ngayon, ang pinagtatanggol pa rin niya ay ang unang pag-ibig niya. Biglang nandilim ang mga mata ni Mo Xingwan. Yechen, hindi ganoong klaseng lalaki si Wang Baden. Sige, pag-isipan mo na ako ng masama, pero huwag mo siyang sir-on. Akala ko manhid na ako, pero nasaktan pa rin ako ng sobra sa mga sinabi niya. Tinitigan ako ng masama ni Mo Xingwan. Sino ba ang babaeng yan na naging dahilan kaya nagawa mong iwanan? Ang mag-iina mo, padabog kong inalis ang kamay niya. At diniinan ko ang bawat salita, isang babaeng 100 beses. 1,000 beses, at 10,000 beses na mas higit sa'yo. Hindi na ako lumingon at nagmadaling umakyat sa itaas. Bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog mula sa likuran ko, bumagsak siya. Bumalik agad ang lagnat ni Mo Xingwan na kakahupa lang kagabi. Walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa tulong ng kalihim, nagkaroon kami ng kasunduan. Aalis sila kapag pwede nang madaanan ang kalsada. Habang nakikitira sila, magbabayad sila ng 1,000,000 piso araw-araw para sa kwarto at gamot. Nauwi sa 1 buong linggo ang pananatili nila. Natuwa pa nga si Ye Boren dahil nadagdagan siya ng 2 kalaro. Araw-araw, inaabangan niya ang paglalaro nila ni na Yeting at Ye Shiyu. Sa tulong ni Yeting, unti-unti na ring napamahal kay Ye Shiyu ang masiyahing kapatid nilang ito. Si Mo Xingwan naman ay nagpapagaling sa kwarto ng mga bisita, habang patuloy na inaasikaso ang iba't ibang mga online meetings niya. Kakatapos lang niya sa isang meeting sa abroad. Nang makita niya si Boren, na dapat sana ay natutulog sa itaas, nakinukusot ang mga mata habang mag-isang gumagapang sa hagdan. Namumula ang mga mata nitong nakalahad ang maliliit na kamay para magpabuhat. Nanigas ang buong katawan ni Mo Xingwan bago niya ito binuhat. Nang biglang pumasok ang nagmamadaling kasambahay. Saka lang nalaman ni Mo Xingwan na lumabas ako para manggamot ng mga matatanda sa nayon. Isa panaginip ay hindi niya inakalang may ganito akong kakayahan. Bago ako umalis, malinaw kong inutos sa kasambahay. Nabantayan ng mabuti si Boren. Sino ba namang mag-aakala na uuwi siya sa sarili niyang bahay para kumuha ng mga damit? Dahilan para mag-isang bumaba ng hagdan si Boren. Nanlilisik ang mga mata ni Mo Xingwan na may halong pananakot. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Agad na nagpalusot ang kasambahay. Kasi po naiwan ko yung mga nilaban ko sa labas, baka po kasi mabasa ng ulan. Kabilang bahay lang naman po, akala ko mabilis lang akong makakabalik. Hindi ko po inakala na madyay gising agad si Boren. Parang naramdaman ni Boren ang galit niya. Kaya bigla nitong hinalikan sa pisngi si Mo Xingwan, at ginaya ang tono ni Yeting sabay sabi.
Mama, huwag ka nang magalit, biglang humigpit ang pagkakayakap ni Mo Xingwan sa bata. May pumasok na ideya sa isip niya. May posibilidad kaya, na si Boren ang nawawala niyang anak. 2 oras ang lumipas. Pagkatapos kong manggamot, umuwi na ako. Pagpasok ko, nakita kong buhat-buhat ni Mo Xingwan ang anak ko. Nang makita ako ng kasambahay, taranta itong lumapit para humingi ng tawad. Pagkatapos kong marinig ang paliwanag niya, salubong ang mga kilay ko na sumagot, Manang Zhao. Bago ako umalis, binilinan kitang huwag aalis sa tabi ng bata kahit anong mangyari. Dinagdagan ko pa nga ang sweldo mo para dyan. Hindi pa kailanman nakita ni Zhao Lirong na ganito ako kalamig. Ye Chen, nakita ko kasing napakahimbing ng tulog ni Boren, at ang lapit lang naman ng bahay ko. Gaano ba katagal ang pag-uwi para lang magligpit ng mga damit? Tsaka, hindi ba't maayos naman si Boren ngayon? Sanayon, kapag anihan, naiiwan lang mag-isa ang mga bata. Ilang taon na, wala namang napapahamak. Pagkasabi nito, buong pagmamalaking inilabas pa ni Zhao Lirong ang dibdib niya. Ang uwa naman talaga ng nanay ni Boren, kanina pa ako pinagbibintangan at sinisisi. 1 buwan akong nagtrabaho sa inyo, pero hindi ako nakaranas ng ganitong pambabastos. Ye Chen, kahit paano'y kailangan mo akong bayaran ng danyos. Palamig kong tinitigan si Zhao Lirong. Una sa lahat, hindi siya ang nanay ni Boren. Pangalawa, amo mo lang ako. Oo, walang nangyari ngayon. Pero paano kung may nangyaring masama, ha? Nang makita ni Zhao Lirong ang galit sa mukha ko, bahagya siyang kinabahan. Ye Chen, pangako, hindi ko na uulitin. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Tita Zhao. Alam niyang ang anak ko ang kahinaan ko. Habang nagsasalita, umakma siyang aabutin. At kukunin si Boren mula sa mga bisig ni Mo Xingwan. Mabilis na umiwas si Mo Xingwan. At hindi siya binigyan ng pagkakataong mahawakan ng bata. Nang makita ko ang mga kamay ni Zhao Lirong na puno pa ng putik. Biglang nag-apoy ang galit sa dibdib ko. Kinuha ko agad ang sahod niya sa bag ko at inihagis iyon sa mukha niya. Tita Zhao, simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Huwag na huwag ka nang tatapak pa rito kahit kailan. Natigilan si Zhao Lirong. Ang kapal ng mukha mo, Ye Chen. Napakawalang puso mo. Basta-basta ka na lang nagtatanggal. Isa kang walang utang na loob na halimaw. Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo. Wala nang sinabi pa, itinulak ko siya palabas ng pinto. Lumayas ka, ayoko nang makita iyang pagmumukha mo. Ngayong nasira na ang samahan namin, tuluyan na ring nagwala si Zhao Lirong. Tumayo siya sa pinto at nagsimulang magsisigaw. Walang sabi-sabi, sinampal ko ng 3 beses si Zhao Lirong. Linisin mo nga iyang bibig mo. Natulala si Zhao Lirong sa sampal. Nang makabawi, naupo siya sa lapag, hinampas ang mga hita niya, at nag-alburuto. Narinig ng mga kapitbahay ang gulo kaya sunod-sunod silang lumabas para makiusyoso. Zhao Lirong, pinagkatiwalaan kitang bantayan ng anak ko. Pero ikaw, kinuha mo ang pera tapos umuwi ka lang para tumambay. Lumingon ako sa mga nakikiusyosong kapitbahay. Simula ngayon, ako na mismo ang mag-aalaga sa anak ko. At kung sino man sa baryong ito ang magkasakit, pumunta na lang kayo ng mag-isa sa bayan. Sa ilang salita, nilinaw ko ang lahat. Nang araw na iyon, kumalat sa buong nayo ng balitang kumuha ng pera pero hindi nagtrabaho si Zhao Lirong. At ginalit pa ang amo niya. Salamat na rin sa pag-aalaga ni Mo Xingwan kay Boren. Kaya bahagyang lamambat ang pakikitungo ko sa kanya. Habang nagluluto si Mo Xingwan para sa 2 anak na babae, idinamay na rin niya ang 3 kainan nating lahat. Nakakatawa lang isipin. Noong mag-asawa kami, hindi man lang ako nakatikim ng luto niya. Kung kailan kami hiwalay na, saka ko panakin. Pero matapos siyang tawaging nanay, ni Boren, pinagbawalan ko na siyang lumapit. Bukod sa oras ng kain, nagkukulong lang ako sa opisina ko. Bukas na ang araw ng check-up ni Boren. Nakaayos na ang sasakyang susando sa amin. Naasikaso ko na rin ang lahat sa ospital. Pagkababa ko ng telepono at pagbalik sa loob, nagulat ako nang makitang wala na ang anak ko sa opisina. Natataranta akong tumakbo papunta sa hagdan, at nakita ko ang isang taong habang buhay kong isinumpang hindi na makita. Paano nakapasok dito ang hayop na si Wang Baden? Nang mga oras na iyon, mahigpit na pinipisil ng mga kamay niya ang pisngi ni Boren. Pilit na nagpupumiglas ang bata, pero mahigpit siyang nakakulong sa mga bisig nito.
Bitawan mo siya. Sigaw ko sabay mabilis na bumaba ng hagdan. Napatingala si Wang Baden nang marinig niya ito. Nang magtama ang paningin namin, bakas ang kaba sa mga mata niya. Pero nang marinig niyang umiiyak si Boren habang tinatawag akong papa, biglang sumama ang tingin niya. Walang awa niyang idiniin ang mga kuko niya para sadyang kalmutin ang mukha ng bata hanggang sa magdugo. Sa sobrang sakit, umiyak ng napakalakas si Boren. Si Mu Xingwan, na nagtatrabaho sa guest room, ay agad na lumabas nang marinig ang matinding iyak ng bata. Kakalabas pa lang niya ng pinto, nang makita niya akong galit na galit, habang buhat-buhat ko ang bata sa isang braso. At ang isa kong kamay ay malakas na sumampal kay Wang Baden. Sumabog sa galit si Mu Xingwan. Pasigan niya akong tinanong, "Ye Chen, anong ginagawa mo?" Nang makita ni Wang Baden si Mu Xingwan, agad na namula ang mga mata nito. Nanginginig ang boses at parang iiyak na sinabi Xingwan. Ang cute lang kasi ng bata kaya gusto ko sanang buhatin, hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong sinampal ni Ye Chen. Wala akong paki sa pag-iinarte ng hayop na to. Kinuha ko agad ang first aid kit para sa anak ko, para linisin agad ang sugat niya. Napansin din ni Mu Xingwan ang kalmo sa mukha ng bata. Dumilim ang paningin niya nang makita ang pamumula at maga nito, parang biglang kinurot ng madiin ang puso niya. Halatang nakonsensya si Wang Baden, at patagang itinago ang mga daliri niyang nakasugat sa bata. Xingwan H, hindi ko talaga sinasadya. Nagulat kasi ako nung biglang sumigaw si Ye Chen. Nadulas ang kamay ko kaya aksidente kong nakalmo ang bata. Nang inag ang buong katawan ko sa galit. Sino namang may sabing pwede kang pumasok sa bahay ko? Napansin ni Mu Xingwan ang matinding galit ko kaya agad niyang inabot ang bata para kuhanin. Pero umiwas ako. Naiwang nakabitin sa ere ang kamay ng babae. Natakot si Ye Xiu sa hitsura ko, kaya nanginginig siyang nagsalita. Ako po ang nagbukas ng pinto para kay Tito Wang Baden. Sabi niya may dala siyang cake para sa akin. Ang tagal ko na po kasing hindi nakakakain noon. Tiningnan ko siya, at nakita ko ang natitirang icing sa gilid ng labi niya pati ang cake sa mesa. Biglang bumigat ang dibdib ko. Nagsisisi ako. Lumayas kayong lahat sa pamamahay ko. Sa sobrang takot ay napahagulgol agad si Ye Xiu. Katabi niya si Yeting na halos hindi na rin makahinga sa sobrang kaba. Nagdilim ang mukha ni Mu Xingwan. Ye Chen, umayos ka nga at paganahin mo yung utak mo. Mahigpit kong tinakpan ang mga tainga ng anak ko. At malamig na mumisi sa kanya. Mu Xingwan, hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Sabi ko lumayas kayo. Isama mo ang mga anak mo at yang lalaki mo. Lumayas kayo sa bahay ko. Nagpanggap na naman si Wang Baden na mabait at maunawain. Ye Chen, alam kong na misunderstand mo lang ako. Hindi ako galit sa'yo. Tatanggapin ko na lang ang sampal na to bilang pambayad sa kasalanan ko. Magkaibigan pa rin tayo, pero walang kasalanan sina Xingwan, Xiaoting, at Xiao Xiu. Huwag mo namang ibuntong ang galit mo sa kanila. Sakto naman sa pagkakataong iyon. Dumating na ang mga tauhan na ipinadala ni Agway para sunduin kami. 6 na sasakyan ang dumating, napakagarang tingnan. 6 na sasakyang puno ng puwersa. Mahigit 20 matitipunong tauhan ang bumaba. Agad akong kumaway. Palayasin niyo si Wang Baden at ang mga kasamahan niya rito. Wala nang nagawa ang mga bodyguard ng pamilya mo dahil dehado sila sa dami. Ipinagapos ko silang lahat at ipinatapon sa labas ng bakuran. Si Wang Baden naman ay literal na itinapon sa putikan sa labas ng pinto. Ang suot niyang puting-puting pantalon ay agad na napuno ng putik. Pero nagulat ako nang biglang hawakan ng mahigpit ni Mu Xingwan ang pulso ko. Napakalamig at nakakakilabot ang boses niya. Ye Chen, sumusobra ka na ata. Nag-init at namula ang mga mata ko sa sobrang inis sa kanya. Sumusobra. Kahit kailan naman, lahat ng gawin ko mali para sa'yo. Kaya hindi na bago to. Parang ngayon lang nakita ng babaeng to na magalit ako ng ganito. Hindi agad siya nakareact, at nang susubukan na sana niyang bawiin, ay malakas ko nang naiwaksi ang kamay niya. Yumuko ako, at may malamig na boses. Umalis na kayo sa bahay ko, ngayon din. Natulala si Ye Xiu, pabalik-balik ang tingin sa akin.